face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Guanzon, ready na ba kayo sa much bigger and even better Guanzon Festival 2025? Mark your calendars this May 22 to 25 dahil magaganap ang ating kasiyahan at celebration sa The Waltz Convention Center located within the prestigious grounds of the Monarch Hotel, Calasiao, Pangasinan. Ito ay isang ingrandeng pasasalamat para sa ating mga loyal customers ni Guanzon bilang pagdiriwang ng ating 80th anniversary mula pa noong 1945. Discover the latest big bikes and commuter bike motorcycle models from our Big Four: Honda, Yamaha, Kawasaki at Suzuki na may pa-test ride pa. Plus, powerful mobile gadgets na may big discounts. Hindi lang yan, dahil magaganap din ang mga pangmalakasang segments kagaya ng Best Motorcycle Booth Display, Miss Guanzon Bulilit 2025, Miss Guanzon Festival 2025 Biker Babe, at marami pang iba. Dadalo rin ang mga kilalang media, vloggers, artists at celebrities na magbibigay ng dagdag kasiyahan sa ating lahat. Huwag ding palalampasin ang mas pinalaki at pinaraming raffle prizes, giveaways, and daily grand prizes tulad ng motorcycle units, cash prizes, gadgets, at marami pang iba na sa Guanzon Festival lamang matutunghayan. For more details, i-like at i-follow lamang ang aming Facebook at social media pages at Guanzon Group of Companies. We believe in giving thanks to the people. Basta motorsiklo, mobile gadgets, appliances, kay Guanzon tayo. Tara G, at magkita-kita tayo sa selebrasyon ng Guanzon Festival 2025. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning.
Maabig, magayagan na kabwasan at balang sinansakay pinablin dumiringel na sayan na programa tayon early in the morning. Kantabay tayo sayan na programa si Dr. Glenn Soriano dan si kato sumangiter na saray paliwawa. Sararatay ituputyo si katunya nilira sararatay lilik na anyoran na sakit. Ano man po ang inyong nararamdaman, pwede po nating ikonsulta kay Dr. Glenn Soriano. Magandang umaga, Dr. Glenn. Hoy, good morning Orly at good morning sa lahat na nakikinig dito di WIC at sa mga nanonood din ng ating live streaming. Marami daw nag-aabang dito sa ating mga programa para magtanong. Marami akong nasalubong last week na sabi marami silang itatanong, marami silang concern. Sige, hintayin natin yan. Talakayin natin lahat yan. Yes, pwede po kayong tumawag sa ating himpilan 0968-677-7070, 0920-954-8473 at sa cellphone ni Dr. Glenn Soriano 0916-672-6056, 0919-991-7986. Aratan niya tepetyo, aratan niya nalilik na yo at batanitan na Dr. Glenn Soriano. So, sa topic nila lang ulan natin. Ito na naman, yung topic natin ngayon ay paulit-ulit nating pinag-uusapan po yan. Pero hindi po kami magsasawang magpapaliwanag sa inyo dahil bumabalik at bumabalik din ang inyong mga karamdaman, particularly itong asthma, itong diabetes. Hindi na po maaalis yan sa ating katawan. So, itong diabetes, walang gamot ito, di ba, Dok? Meron namang gamot, pero depende sa anong objective nyo. Kasi ang karamihan ng gamot na chronic disease, itong mga katulad ng asthma, alam niya, pang samantalang relief yan kung hindi nyo alagaan. Pero meron tayong mga programa dito at meron tayong mga advice na ano bang sabi, tapusin natin, sumpalan yung asthma at saka diabetes. Pero hindi naman agad yan, hindi naman instant yan, walang magic yan. Kailangan konting tiyaga, patience, etc. Gamitin natin itong ikarma natin for 1 whole year. Baka yung following year nyo, golden year, wala na kayong sakit. Natapos na yung mga sakit ninyo. Ito, asthma, well, kung ask kayo ng mama nyo, baka wala din sila igagamot. Tanongin nyo na lang. Sabi nga nila, incurable daw itong diabetes, pero nakokontrol. Nakokontrol naman, gano'n. Kasi kailangan talaga patibayin ng yung mga katawan, yung mga sanhi ng asthma, ng sanhi ng diabetes, mga gano'n. Kaya naman yan. Marami naman ako nakakausap yung mga pre-diabetes na agapan. Parang nagiging normal naman ang buhay, pero kailangan ma-maintain. Hindi basta-basta yan. Konting disiplina lang. Yes. Okay. So, disiplina, sabi nga ni Dr. Glenn, magbo-birthday yung ating kaibigang si Edelberto Pogi Magalong. Kaya tawag natin dito, hinay-hinay lang. Hinay. Para hindi magkakaroon ng mga tinatawag nating chronic disease. Bakit tinawag nating chronic, Doc? Anong ibig sabihin nitong chronic na ito? Dalawa lang naman yan chronic or acute. Yung acute, parang kahapon lang nangyari yan, lumabas sa symptoms, etc. Yung mga acute, yung mga biglang inubo, biglang sinipon, biglang nilagnat. Acute yun. Yung biglang nangyari, gano'n. Etong chronic, ay unti-unti, yung araw-araw may konting simptomas, gano'n, tuloy-tuloy, hindi nagamot. So habang tumatagal, lumalala, chronic matagal. Chronos is ibig sabihin yan, time It takes time to develop the chronic disease. Yung acute disease, bigla lang yan, gano'n.
So, eto nga, sasabihin ko lang sa mga, yung mga may simptomas dyan, sabi nila, ano lang yan, konti lang yan, mawawala. Well, obserbahan nyo, dapat talaga kung matibay yung immune system ng tao, 3 araw, pagaling ng pagaling yon. Matindi, acute, yung sa unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw dapat mag-improve. Kung hindi nag-improve, o kaya nag-improve, tapos bumalik na naman yung following week, baka nagiging chronic na yan. Kailangan attentionan yon, bigyan nyo ng konting attention para makita natin kung simple nga lang yan, madaling gamutin, o chronic yan na kailangan matagal ang gamutan dyan. Ayun. So, kapag ka sinasabing chronic, nandun na, compounded, accumulated na lahat yan. Oo, kasi ang nangyayari sa chronic sabihin na, yung acute, halimbawa, bigla ka ng sinipon, inubo, nilagnat. After, kasi karamihan yan, mga 90% yan, mga acute infections, cause niyan viral. Mhm. Ngayon, after mga 3 days, pawala na yon, pagaling na. Dapat ganun lang yan. Kaya obserba, huwag kayong masyadong anxious o huwag kayong masyadong magbigay ng masyadong maraming gamot, antibiotic, kung ano-anong gagawin, hindi naman kailangan ng hospital, gano'n. Emergency room lang siguro, pwede na para masabi ng doktor, okay lang yan, 3 araw, tapos na yan. Pero kung pabalik-balik naman yung acute na symptom na yan, ibig sabihin yan, ubo, konting gamot, wala na. Next week, ubo na naman, lagnat, ganon. Yan ang nagiging chronic. Kung madalas, panay-panay, pabalik-balik, nagiging chronic na yan. Hindi na acute. So, kailangan ng mas maraming attention at yung kailangan check up natin yan para makita natin, maagapan kung serious. Ayun. So, talagang dapat binabantayan, inaasikaso ang ating mga sakit. Kailangan natin dyan talagang maintenance as well as discipline. Dito, itong panahon ngayon, Doc, papalit-palit nga ang klima natin Biglang tag-init, biglang taglamig. Anong epekto nito sa taong may asma? Well, alam niyo naman itong panahon na init-lamig. Ayan yung favorable environment sa mga mikrobyo. Parang ang halaman, di ba? Ang halaman, kailangan dilig. Pag nadiligan mo, konting araw, lalago na yan. Healthy na halaman yon. Alam mo, ang virus, ang bacteria, mga halaman din yan Yung buhay nila parang halaman din. Konting dilig, nagkakaroon ng araw, yun. Ulan, araw, malago sila, healthy sila. Kung healthy ang virus, bacteria, lalago yan sa katawan mo, serious infection ang mangyayari dyan. So, etong climate natin, init-lamig, ang nangyayari tuloy dyan, nililito ang ating immune system. Meron ako naririnig sa radyo yung ano ba yung sabi nila, window ng opportunity ng infection. Ano bang merong gap, merong immune gap. Ano ba yung sabi naririnig ko sa radyo? May mga nagdi-discuss niyan. Merong panahon, may konting time between yung init at saka yung sobrang lamig o yung sobrang lamig at saka init, yung labas-labas, aircon, init, ganun yan, nagkakaroon ng nalilito ang immune system natin. Kung ano talaga, saan siya pipirme. Okay. Pipirme ba siya doon sa sundalong pang-init o sundalong pang-lamig? Na nalilito. Pero kung nasa init ka, mag-a-adjust siya. Pero biglang papasok ka ulit sa aircon, o mag-a-adjust na naman siya. So yung pabago-bago ng environment, yun ang yung favorable sa infection. Ganon yan So kung ako advice ko sa mga tao, huwag kayong pabigla-bigla dyan sa mga yung environmental factors na yan. Kung aircon kayo, di mas tuloy-tuloy aircon. Kung lalabas kayo sa init, biglang papawisan, huwag ka na naman tumalon uli sa aircon ng yung hindi tama. May konting adjustment kasi kung babaguhin niyo yung immune system niyo, lilituin niyo, hindi na ready yon. Kung papasok yung mga mikrobyo, infection, madaling lumago yan. Ganun yan Ayun. So ito, tanungin natin kay Doc Glenn. Kasi mayroon tinatawag na chronic asthma, mayroon ding tinatawag na bronchial asthma. Okay. Maganda rin tanong yan. Pero iba naman ang criteria kasi yung katulad sinabi natin kanina, acute, chronic. Kung halimbawa sa mga bata, yung
bagong salta dito sa mundo, mga 1-year-old, 2-year hanggang 5-year-old, bigla siyang inatake ng hindi makahinga. Acute episode yan. Ibig sabihin, ngayon lang nangyari yan, o last week lang nangyari. Tapos last month nangyari din. Parang paulit-ulit. Yan ang mga acute episodes. Pero kung itong batang ito, hindi naman nabigyan ng gamot, kusa siyang parang gumaling for the past 5 years, laging inaatake, hindi naman pinapansin, yun nagiging chronic na over time. So, acute versus chronic, it has yung something to do with yung onset at saka tagal. Okay, yung kabila naman tanong nyo, ano yung bronchial? Ang bronchial is, ibig sabihin yan is kung anong lugar sa ating airway system ang affected. Karamihan talaga dyan is yung bronchus. Bronchus is yung airway, tubo ng airway galing sa dito sa bandang lalamunan pababa sa baga natin. Yan ang bronchus. Okay. Ang bronchus is composed of several branches. The bronchial tree, ibig sabihin, the main bronchus at saka bronchioles, yung mga maliliit, parang baliktad na puno. Yung punong baliktad dito sa ating baga, yung pinaka-trunk niya nasa taas, ang mga sanga-sanga nasa baba. So yung bronchial tree na yan, paliit ng paliit. Ngayon, ang karamihan ng inantake ng yung symptoms ng asthma is yung malaking yung trunk ng tree, yung bronchus. Yan ang bronchial asthma. Affected ang bronchus. Okay. Kung may ibang yung ibang lugar ng asthma, yan ang itatatak nila doon. Pero ang main is bronchial kasi ang bronchus ang affected. Ganun yan eh. Kung meron ibang parte ng airway affected, it-term din na doon sa location na yon. Bronchial asthma pertains to the bronchus affected. Okay. So, dito nakikita natin na itong chronic asthma ay tinatawag nating inflammation and narrowing of the airways in the lungs. Correct. Kasi yung ang tawag nito, pathology, anong problema sa asthma, kung examinin mo yung tissues, yung lung tissue, etc. cells, nakikita doon sa yung mga daanan ng hangin, meron talagang pamamaga ang airway. Pamamaga at saka maraming plema, makapal, yung plema makapal, ganon. Maliban doon sa makapal, nagbabara ng airway, pati yung muscle ng bronchus, kasi may mga muscles yan constricted. So bronchial constriction combined with mucosal, yung edema at saka yung plema, ay baradong-baradong airway. So yan ang asthma chronic. Kasi kung acute, hindi masyadong namamaga ang airway, hindi masyadong barado. At saka kung acute, madali mo naman baliktarin yun Bibigyan mo ng konting bronchodilator, bibigyan mo ng mucolytic. Okay. Ayos na. Pero yung chronic, para bang yung bronchial airway, makunat na. Mahirap nang baliktarin yung muscle constriction. Mahirap tunawin yung mga plema. Mahirap alisin yung pamamaga ng airway. So yan ang symptoms, yung signs ng chronic asthma. Okay. Mas mahirap gamutin yan kasi mas mabagal ang response ng airways dun sa mga gamot na kailangan. So kapag mayroon yung tinatawag na narrow airways, that will lead to breathing difficulties. Correct. Yung bang kung sa mga plumbing natin yung dating tubo mo doon sa loob dedos. Okay. naging 1/2. O di uno na. Di uno na. So mahirap. Kaya kung ang dumarating sa mga baga mo parang bagyo. Ngayon parang hand portable electric fan lang ang dumarating. Siyempre, wala nang hangin na pumapasok. Mayroon bang gamutan ito na nagagamot ba ito o there's no cure treatment dito sa kwan? Kanina natin sinasabi, ang cure ng asthma in general, whether it be acute or chronic, first of all, meron tayong bronchodilator. I-relax niya yung muscle. O di siyempre, kung relax yung muscle, hindi masikip, medyo maluwag ang daanan, pwede. Pero kung chronic, kahit na i-relax mo yung muscle, maluwag na, meron parang pamamaga yung airway. At saka maraming plema. So, after the bronchodilator, kailangan mo ng mucolytic para matunaw yung plema. Aside from the mucolytic, para mawala yung maga ng airway, kailangan ng anti-inflammatory
medicine. So tatlo yon, bronchodilator, anti-inflammatory, at saka mucolytic. Yung tatlong yan ang mainstay kung protocol ng paggagamot ng asma. Ngayon, kung yung severe ngayon dumating ka, talagang namumutla ka na, hirap na hirap ka, punta ka sa emergency room, bibigyan ka na ng mga nebulized, dadaan talaga sa sa baga, yung nebulizer, lalagyan doon ng mga potent na yung bronchodilator, at saka isa pa sa emergency room lang, bibigyan ka pa nga ng steroid. Yan yung mabilis na anti-inflammatory, tsaka mucolytic. Yun. Okay. Bakit na parang ito, yung asthmatic parang ngisiw, sabi nga sa Pangasinan, ngumingisiw o whistling. Wheezing. Okay. Yung mga ganun. Yan effect ng, kung marunong kayong paano ba pumito? No. Ililiitan mo yung bibig mo para ang lumabas na hangin dadaan sa masikip. Okay. Pag dumaan ang hangin sa masikip, yung mga bagyo, yan ang bagay natin. Yan ang airway. Pag masikip ang airway, naririnig ng doktor, para bang maliit na daanan ng hangin, na dumadaan ng hangin, nagpo-produce na ng sound. Yung sound na yan, ang tawag dyan is wheezing. Kung maraming wheezing naririnig ng doktor, doon sa stethoscope niya, naririnig, ay maraming masikip na bronchioles yan. So, medyo masama na ito. Yung wheezing. Wheezing is an ominous sign na medyo malala na itong asmang ito. Kasi kung puro plema lang, iba yung tunog ng plema lang. Puputok-putok, ganon. Yung wheezing, ibig sabihin yan, yung airway niya, bronchioles, masikip na, marami ng lugar na pumipito, ganon. Kasi yung pito merong maliit na daanan yun gumagawa ng sound. Okay. So iba naman yung pag nakatulog maririnig mo Oo. Pag nakatulog. Dapat sana kung nagpapahinga na nakatulog while resting mawawala sana. Pero lumalabas sa sikip nga ng airways, kahit na konting hangin lang, may napoproduce niya ng sounds. Ganon yun Okay? So, yan. So, protocol ng asthma, bronchodilator, mucolytic, at saka anti-inflammatory. Ganon. So, meron pa tayong isa pang yung theory na lumalabas. Ang kanami ng mga allergy doctors ngayon, pata asthma, nagbibigay pa ng isa pang dagdag sa therapy. Ito yung tinatawag ng yung mast cell stabilizer o inhibitor. Bakit? Ano yung mast cell na yun? Ang mast cell ang nagpo-produce ng histamine. Yung histamine ang gumagawa ng simptomas ng asthma. Yan yung parang allergy. Ang histamine allergy is caused by a histamine. And histamine comes from the mast cell. Marami tayong cell sa body, lalo sa airway natin. Merong mast cell doon. Kung nagwala yung mast cell, magpo-produce na maraming histamine, magpo-produce na maraming pasikip, maraming plema, at inflammation. So, ang mainstay ng mga doktor ngayon, ng mga allergy doctors, mga asthma doctors, kung pupunta ka sa clinic nila, bibigyan ka ng antihistamine o mast cell stabilizer. Baka yung kakilala niya yan, yung Montelukast, yung kung maririnig, makikita nyo sa mga yung lahat ng gamot ninyo, nandun ang bronchodilator, nandun ang mucolytic, nandun ang baka meron kayong konting steroid na binibigay, pero meron din sinasabi na Montelukast, mast cell stabilizer. Ngayon, pabalik-balik kayo sa clinic, meron pa rin asma, pabalik-balik. Sasabihin nyo, Dok, sige pa rin Minsan, sinusumpong na naman ako. Dinitake ko naman yung mga gamot ng bronchodilator, mucolytic, etc. Bakit bumabalik? Yung Montelukast, Dok, hindi ko nabibili yun kasi wala na akong pera yun ang importante. Bakit itong asthma, Dok, ay hindi ka patutulugin nito? Itong asthma na ito. Hindi ka kasi patutulugin kasi kung makatulog ka sa asthma, kumatos ka na. Ibig sabihin yan. Kasi pag nahihirapang huminga. May point ng asthma
after status asthmaticus ang tawag doon, magre-respiratory arrest ka na eh. Hindi na talaga kaya ng puso mo. Hindi na talaga kaya ng yung voluntary system mo. Ibig sabihin voluntary system, kusa mo, kusa kang humihinga, kusang tumitibok yung puso mo, kusa ka ng kumikilos. Darating ang punto sa katawan mo na bumibigay ka na. So kapag nagkakaroon ka ng shortness of breath, tapos matigas Shortness at of breath, masakit ang dibdib mo, may tendency na ikaw ay tatawagan nito maka-cardiac arrest. Yeah, well, on the verge ka ng kwan eh. Kasi ganun. May naririnig nyo naman sa ibang emergency room na merong namatay, asthma. Ay, sabi ko, medical legal yata ito. Pag ikaw ay dumating ka sa emergency room at wala kang ibang sakit na namatay ka, ang cause of death mo is asthma, medical legal na yan eh. Kasi walang namamatay sa asthma ngayon. Okay, ngayon, i-explain na natin yon. Kasi kung meron kang asthma, chronic asthma, kung long standing na yung asthma mo, malamang may edad ka na at long standing na yan, matagal mo pinahirapan ang puso mo. Kung matagal mo pinahirapan ang puso mo, may sakit na yung puso mo, merong cardiac problem ka na. Okay. Pinaabot mo ng status asthmaticus na severe, hirap na hirap ka, hindi lang yung lungs mo, pati puso mo, darating ang point mo, yung puso mo bibigay na, yan ang heart attack. So sa emergency room, bumigay ka na, it's either respiratory arrest or cardiac arrest. Karamihan yan, cardiac arrest dahil wala na, hindi na kaya ng puso. Yon ang cause of death, cardiac arrest at hindi asthma. Hindi asthma. So atake sa puso. Correct. Ang mangyayari dyan is yung Pero nag-trigger doon sa pagka-atake ng puso mo doon sa asthma. Asthma. So yan, yung medical certificate. Yung proximate cause nun. Alalagay doon. Kung nilagay mo immediate cause of death is asthma, mali yan. Medical legal na yan eh. May cover up na yan. Secondary to. Cause of death, cardiac arrest. Secondary to. Ang susunod yan, asthma. Kasi matagal na siya may asthma. Hindi anisikaso yung puso niya. So ganun yan. So kapag mayroon kang asthma, ang side effect nito, titirahin talaga yung puso mo. Yan. Hindi lang yung puso. Di sabihin natin yung mga extreme sa mga bata. Hindi lang ang titirahin niya, puso. Puso. Well, yan ang mga side na yung long-term problems with chronic asthma. Kasi hindi lang yung lungs mo affected eh. Dahil hirap na yung lungs mo, magbigay ng oxygen dun sa heart mo, hindi nakakakuha na sapat ng oxygen ng heart, trabaho ng trabaho, overwork lagi. Yan, bibigay na yon. Okay, hindi lang doon. Kung overwork ng heart mo, adi syempre mas marami siyang kailangan na gawin. Yung energy na magtrabaho ang puso galing doon sa atay. Pati atay overwork. Yung atay kulang yung detoxification niya, kaya asahan niya yung kidney. Pati kidney apektado. So lahat ng detox system mo apektado. Heart, liver, kidney. Ano pa? Utak mo walang oxygen. Subukan mo na hindi ka hihinga ng 5 minutes kung hindi ka comatose. Yun. Madali natin i-explain lahat yung connection na yan with asthma. Ngayon, kung ikaw ay may asthma at maliligo ka sa swimming pool o sa dagat, siyempre sisisid ka. Hindi ka makahinga doon sa correct. ilalim. Oo. So, anong mangyayari nun? Hindi. Ano naman yan? Yung bihira mangyayari kasi ang asthmatic, non-asthmatic. Ganon. So, kung non-asthmatic ka, you're disciplined enough, alam mo na, before na, kung meron kang suspect, baka ma-asthmain ako, mag-pre-medicate ka. Pwede ka mag-pre-medicate. Pwede rin gawing exercise mo yun yung sa swimming. Pwede. Guarded ang tawag doon. Kasi, yung asthma naman, hindi naman yung pag inatake ka, nasa tubig pa lang, bigla ka na hindi Hindi ganun yan yung asthma eh. Ang asthma, gradual ang onset niyan eh. Meron kang mararamdaman within the 5 minutes, ay nako, susumpungin ako ng asthma. Ganon, within 5 minutes, yan, gamot na. Pwede mo i-prevent yun eh. So, kung halimbawa, tumalon ka sa tubig. Bago mag-trigger, mararamdaman tumalon mo ka na. sa tubig, excited ka, ay nako, biglang hindi ka makahinga, lumabas ka na kaagad. Nanggamot ka muna, mabalik na rin mo muna yung symptom bago mo ituloy yung gagawin mo sa tubig.
Eh kasi kung hindi mabaliktad, medyo hirap na, ay wala, wag ka So na. madalang yung lumangoy na doon na maatake. Madalang yon. Okay, kasi, mayroon tayong mga kaibigan na ganyan, pulis pa man din na naligo sa dagat. connected din natin doon sa explanation ko kanina. Hmm. Tumalon sa dagat, asma. Namatay sa tubig. Yun. Paano mo explain yan? Sasabi ko lang, hindi ka mamamatay sa asma. Mhm. Tinan mo yung pasyente niyan. Tinan mo, inatake. Inatake, hindi dun sa asma. Hindi sa Asthmatic nga siya. Tumalon siya sa tubig. Excited siya. Hindi naman siya inasma. Pero inatake siya sa tubig. Pero tinatakan siya ng asthmatic na namatay sa tubig. O yan ang, alam mo, ang nangyayari dito sa Encyclopedia Marites. Yung mga insidenteng ganon. Ito si Marites papasok. Yan, ikakalat sa buong mundo. Namatay ito, asma. Ni hindi na verify at hindi na yun explain na mabuti. Paano maapektuhan nitong asma ang lungs? Di katulad na sabi mo kanina, ano yung bronchial asthma? Bronchial asthma is affected yung bronchos. Yan yung main entrada. Main. Kung sarado yun, paano makakapasok ang hangin sa lung? Doon tayo humihinga eh. Doon ang gas exchange sa lung mismo. Kung walang makakarating sa lung, paano magtatrabaho ang lung? Saan ang gas exchange? Ganon din sa puso. Ganon din. Yung tatlo ang epekto niyan, brain, heart, and lungs. Ganon. Kasi yung brain, mag-umpisa yan sa asthma. Walang makadaan sa bronchos. Hindi makakuha ng lung. Yung lung hindi magbibigay ng oxygen sa heart at saka brain. O si yung heart, hirap na hirap. Mas mabilis. Etong utak niya ito, hindi makaka-function na walang oxygen. Wala na. Faint. Himatayin ka na. Bibigay ang puso mo. Hindi ka na respiratory arrest. Yun. So itong asma hindi parang basta-bastang klaseng sakit. Hindi basta-basta ano yan. Karamihan ng mga asthmatic na all the advanced ages, alam na nila dapat gawin. Ganon. Ang problema is either ayaw nilang galin, wala silang facility na puntahan, kulang ang gamot nila, wala silang pera. Yan yung mga nangyayari dyan. Pero hindi pa rin excuse yan. Kung alam mo asthmatic ka, may dala ka laging inhaler. Kung sabihin wala kang pera, madali naman iano sa mga health centers yun. O kaya sabihin mo, wala kang gamot. Hindi naman excuse yan. Alam mo na sa asthmatic, meron ng tulong din yan eh. Kung asthmatic ka, meron namang degrees yan, grade eh. Kung halimbawa grade 1, grade 2, ganon. Alam mo, grade 1 ka lang. Simple lang, pahinga ka lang, kagaling ka na. Kung severe asthmatic ka, alam mo, konting galit lang attacking ka ng grabe, kailangan may dala kang inhaler. Okay. May dala ka ng yung gamot na Nebulizer. merong, gano'n. So, kaya pala may mga asthmatic, may dala-dala silang ganyan na Inhaler. na ginaganon. Ang laman ng yung simple inhaler yan ang tawag doon. Ang laman nun, karamihan yan is isa lang, bronchodilator. Kasi karamihan na first na sign ng asthma is bronchoconstriction. So, ang first aid dun sa asthmatic attack is bronchodilator. Yan yung inhaler. Bibigyan ka ng time yung bronchodilator para kung alam mo severe ka, inhaler ka muna ng ilang spray, tapos alam mo ang destination mo, emergency room na. Ganon yan eh. Ayun. Inhaler ka muna kasi alam mong magiging grabe yan para pagdating mo sa emergency room, pwede ka na in-nebulize o kaya bigyan ka ng steroid para mabaliktad ka agad. Kasi kung first aid hindi mo nagawa, baka hindi ka makarating sa emergency room. O kaya pagdating mo sa emergency room, himatayin ka na, kailangan talaga yung high dose ng steroid para mabaliktad. Okay, 35 minutos, kasumpalan na alas 7 nagkabuwasan. Dito, kapag mayroon tayong mga pasyente ng asthma, binibigyan nyo sila ng peak flow meter peak flow test. Kasi yan ang standard namin dito sa US, na standard namin, merong asthma clinic. Ang mga specialist ng asthma, yung mga pulmonary specialist, yun ang pinakasimpleng yung device na ginagamit. Kasi doon, malalaman mo kung meron talagang problema sa baga mo. Kasi ang peak flow, ibig sabihin, anong pinakamataas? Peak pinakamataas na yung daloy ng hangin pag huminga ka.
ang dapat sa isang taong normal, ang pinakamataas is yung numero 300. Gano'n. Hindi. Okay. Pinakamababa yung 300. Kung ako 500, 600, ikaw 500, gumagana lang. Kung may dumating dito pasyente, na peak flow meter ko, nasukat ko, 200 lang. Teka mo na, ano itsura na itong 200? Wala, payat na payat, halos hinihingalin kasi umakit ng 4th floor. Yun, ang peak flow meter niya is less than 300. May problema talaga yan. So kung masusukat mo rito kung ilan yung hangin na ito ay hinihinga mo at binubuga mo. Yung movement ng hangin through yung system mo. Bale ba, bumiga ka malaka, ganon. Oo. Merong may sukat yun eh. Ganon. Yung ibang peak flow meter, para bang huminga ka ng malakas, wala naman lumalabas na hangin. Ito dalawa yung test na ginagawa rito, Dok, spirometry sa pheno test. Spirometry is a very complicated, detailed yung measurement ng yung lung capacity mo. Mm-hmm. Kasi merong yung inhale capacity, exhale capacity, meron din residual capacity. Mga ganon. Ibig sabihin niyan, yung spirometry, alam mo yung spirometer, Okay. susukatin niya lahat ng yung function ng lung mo. Kasi pag nag-inhale ka, iba yung volume. Pag nag-exhale ka, iba rin yung volume. Mm-hmm. Merong naiiwan na hangin doon sa baga mo. Yun ang residual capacity. Ganun yan eh. So marami yung mga sinusukat nun. Ang iba-iba, kaya maraming ibang sukat, iba-ibang disease. Ang TB, ang asthma, ang pneumonia, iba-iba ang sukat nun sa spirometry. Pero itong peak flow, para sa asthma yan, asthma lang. Titingnan na kung ano yung power ng hangin mo. Kung mahangin ka, Okay. kung mahangin ka, wala kang asthma. Mhm. Kung hindi ka mahangin, baka may asthma ka. Pero huwag magyabang, ha? Oo, yun. Meron pong pag-aaral na ginawa nitong Korea Study by Cha sa Yonsei University. At ano pong na-discover dito, Doc, sa pag-aaral na ito? Yeah, ito nga, si Cha and colleagues, done ito sa country of Korea, dun sa mga yung research department ng Yonsei University. Isa lang ito sa marami. Pero, ang experiment nila, yun yung content ng NARA-3 na nandito sa ICARMA. Okay. Yung sinabi ko kanina, nalaman nila na ano ang effect ng pterostilbene, which is yung nasa NARA, on yung asthma. Bakit gumagaling ang mga tao o na-alleviate yung symptoms ng asthma doon sa paggamit ng yung pterostilbene, yung NARA extract. Nakita nila after yung administration sa laboratory, isang nakita nila yung less ang histamines. Yun ang sinabi ko kanina. Yung sa administration ng pterostilbene sa mga yung allergic patients, yung asthma patients, nakita nila very suppressed ang histamine. So nakita nila saan nanggagaling ang histamine. Histamine is secreted by the muscle. So yon, ang conclusion nila dito, NARA extract yung suppresses yung mast cell production ng histamine. Okay. Kung less ang histamine, less ang symptoms ng asthma. O ngayon, ang nangyayari pa, yung pamamaga din sa mga asthmatic, para bang hindi masyadong serious, okay? So kung i-analyze mo itong effects ng pterostilbene sa asthma, dalawa ito. Yung suppression ng histamine at saka yung anti-inflammation. Dalawang matinding effect sa asthma. So kung meron kang antihistamine at saka meron kang anti-inflammation, ito yan ang effects ng yung pinakamatapang na gamot sa asthma, which is the steroid. Okay. Yan ang ginagamit sa emergency room. So itong ICARMA, it serves as a natural steroid. Yun. Biro mo yung steroid, yung binibigay sa emergency room, hindi mo pwedeng bilhin yan ng basta-basta. Okay. Hindi basta-basta binibigay yan. Etong ICARMA natin, natural steroid, inumin mo to araw-araw. Oh, may natural steroid ka all the time.
May mga nangyayari na bibigyan ka muna ng steroid bago ka saksakan ng ibang klaseng gamot. Oh, yan. Yan. Steroid kasi, karamihan ng chronic infection, karamihan na sinasabi ko. Ano yung chronic infection na sinasabi ko? Yan yung asthma, yan yung hypertension, yan yung arthritis, yan yung diabetes. Oh. Lahat yan, may common component yan ng inflammation. Okay. So, ang inflammation can be stopped or immediately reversed by the steroid. Okay? Bakit? Kung ano yung mechanism ng steroid, babalik ta rin niya lahat ng inflammation. Okay? Sige, maganda yan. Kailangan talaga mabaliktad inflammation immediately. Pero, kung tumagal yung steroid sa katawan mo na hindi nagamit, masama na yung effect eh. Yun ang sinasabi natin double blade. Okay. Kasi imbis na, nawala na yung inflammation, nawala na yung kung anong symptoms, nawala na nga dahil sa steroid. May gumagamit ng mga steroid na nagiging bloated ang kanilang body. Yun. Lumalaki. yung parang may term na Cushingoid. Kung alam niyo Cushing syndrome, para bang ang taba-taba, puro tubig. Yan ang Cushing syndrome. Yan ang Cushing syndrome was caused by yung over-secretion of yung mga steroid na yan. So, yun ang side effect din nun. Yun ang side effect na yun. So, kung sobra ang steroid sa katawan mo, double blade, ang tendency na tataas ang blood sugar mo, tataas ang blood pressure mo. Okay. Oh, yung dalawang masama. Ay kung tumaan yung diabetic ka na nga eh. Tinaas mo blood sugar. Eh di yung dating 200 na sukat ng blood sugar mo, naging 400. Bakit? Kasi uminom ka ng steroid. Yun. Hindi mo tinigilan. Oh, yung dating blood pressure mo, okay na sana, 140 over 90. Oh, naging 200 over 100 dahil sa steroid. Okay. Oh, nagamot na nga yung sakit mo, pero tumaas naman lang lahat ng delikado. So, may gagamutin, may iba na namang epekto. Kaya nga, takot ang mga doktor sa prolonged steroid medication. Yan. So, bihira yung doktor. Yung mga kanyan yung mga, alam ko, sabihin ko, pag sa emergency room, mga bata, nakikita ko, ako steroid ka agad. Baliktad ka agad within 1 hour, tapos na yung asthma mo. Pero pipigilan ko, iti-taper ko yun. Kasi hindi mo pwede biglang itigil mo. Yun. Pero yan ang sinasabi ko sa pasyente, alam mo, magic itong steroid. Pero double blade nga yan. Gagawin ko lang yan, emergency. Pero ang disiplina mo, pag uwi mo sa bahay, pag hindi mo gagawin itong sasabihin ko sa'yo, pabalik-balik ka rito sa emergency room, bibigyan ka ng steroid, mamamatay ka na lang dito sa steroid. Parang nitong nakaraang eleksyon, may mga double bladed eh. Kuha sa kaliwa, kuha sa kanan. Parang ganun double bladed. So pakinggan po natin ang testimonya ni Rowena Romero. Ito po ay may chronic asthma na ata ito. Si Rowena Romero. Pakinggan po natin. Ako po si Rowena Romero, taga Calmay, North Dagupan City, 38 years old. Nung may asthma po ako, nahihirapan akong huminga, nakakaubo ako. Tapos pag naglalaba po ako, sobrang hirap ako sa paglakad. Tapos hinihingal na po ako, tapos nahihirapan din akong lumakad. Kaya ako pumunta dito, nagpa-tingin ng fit flow ko po. Ang fit flow ko nung June 17 po, 90. Nung napakita ulit ako ngayon po ng fit flow po, 160 na po siya. Nakatulong po sa akin yung Ikarma. Uminom ako ng 2 weeks ng Ikarma, nakakagaan na yung paghinga po at pag nakakalakad na po ako ng diretso. Na hindi na po ako nahihirapan huminga. Yung mga pagsulog po ay okay na po siya. Tapos maaga po ako nakakatulog pa, uminom po ako ng Ikarma. Sa mga nakikinig na yon, uminom po kayo ng Ikarma. Kasi magandang idudulot ito at nakakagaan ng pakiramdam. Kung may mga sakit kayo, kagaya po na may asthma, nakakagaan ng mga paglakad tas hindi kayo hihingalin. Asthma niya, maski nakatulog ka, bigla kang magigising dahil Hirap parang ka huminga mahirapan kang huminga eh. Oo. So, yun ang isang epekto nitong asthma, hindi ka makatulog dahil nga sa hard hard breathing. Hard breathing. Dyspnea ang tawag dun eh. Talagang
gigisingin ka ng ng katawan mo para magtrabaho kasi wala pumapasok na oxygen eh. Oh. Tino ang emphasis ko rito kay sa testimonial ni Rowena Romero is tino mo nasabi niya rito nung dumating siya rito pina-peak flow testing natin. Ang peak flow reading niya was 90. 90. So, para yung so mga parang manipis, masyadong hangin na pumapasok. Ganito yan. Kung hindi ma-imagine naman nakikinig kung ano ibig sabihin ng peak flow na 90. Ganito yan eh. Ang laman ng baga ng tao is parang 1 liter. Di ba kayo bumibili din ng mga soda-soda? May 500 ml, may 1 liter. Ang hangin sa loob ng baga natin, ang total niya siguro mga 1 liter. Yung isang Coca-Cola, 1 liter. Hatiin mo yan. Tigpa 500 kaliwat kanan, 500. Ngayon, ang peak flow reading ng ganong karaming hangin sa loob ng baga mo, ang peak flow is 500. 500 na yon kasi okay. Sadong mataas na yon. Okay, normal na yon. Ngayon, kung ang peak flow meter reading mo is 90 lang. 90, mababa. Ang laman ng baga mo, sakto. Oo, yung maliit lang. Yung sakto, 50-50. Yun ang hangin ng baga mo. Yun ang nagagawa. Yung para maintindihan na nakikinig. Ano yung nangyayari doon sa peak flow na 90? Yung kalahating litro, yung 1 litro na Coke, laman ng baga mo, ginawa mong 2 sakto o kahit isa lang. Yun ang capacity ng lung mo sa peak flow reading. So, ang nangyari sa kanya, after 2 weeks, yung 90 niya, naging 160. Hindi nagkaroon ng 500 ml. Imbis na 1 liter, kahit na kalahating improvement, mas magandang improvement. Nangyari yon. Okay, so ito, katatapos lang daw nag-jogging si Jerry Lamsen, e-karma user din ito. Si Ellen Berza, nag-chat din sa atin, nakikinig. E-karma user din ito. So, napasyal nyo na ba itong si Helen? O tumawag ba sa inyo? Gusto ko sana, pero lagi out of the way. Hindi ako nagagawin doon sa lugar na Bunuan. Ganon. Lagi ako dito sa kabilang Manawag. So, siguro si Helen na lang papasyal dito. Sana nga, kung malakas-lakas ka, well, Helen. ito si Jerry Lamsen. Alam nyo, yan dapat hangaan natin yan si Jerry Lamsen. Kasi, miro mo, yung na-introduce natin sa kanya ilang years ago na ito, nakuha niya, ito ang gusto kong sabihin sa tao. Alam mo, meron akong sinasabi dito na truth. Subukan nyo lang. Nasa free will naman niya. Si Jerry nakita niya. Naniwala siya sa akin. Nag-take siya. Pero, hindi titigil dapat yan eh. Huwag ka lang hindi maniwala sa akin. Gawin mo ang dapat. Ang ginawa ni Jerry, minom siya na e-karma. Yun ang umangat sa kanya. In-improve yung katawan niya. Pero ang disiplina niya, tinutuloy niya ang improvement na katawan niya. Tuloy-tuloy. Alam niya dapat sa katawan niya. Hindi lang sa e-karma. Kung sariling disiplina ang magtutuloy ng kanyang yung good na yung kalusugan niya. Kasi kung i-give up niya i-karma, sabi ko, pwede mo itigil ang i-karma eh. Pero yan ang nagbuhay sa'yo, i-karma. Pero ang ginawa mo, kusa mo discipline, tinuloy mo ang good yung lifestyle mo. Kung itigil mo i-karma, siguro yung natural na good lifestyle mo, yan ang magpapatagal ng buhay mo kahit na wala ka i-karma. Pero i-karma nang unag-angat sa'yo, ganun yan eh. Pero kung siyempre, yung mga stress natin sa buhay, tuloy-tuloy yan, kahit na maganda lifestyle mo, darating at darating. Parang supplement na lang yan. Supplement na yan. Ngayon, dapat yan ng tao. Yung supplement natin, kung advanced age ka, gano'n, kung marami kang sasalubungin ng mga problema sa buhay, yung weather changes at stress, kailangan mo ng supplementation. Ganun yan. Pero paano yung mga asthmatic? Kailangan ba silang mag-exercise? Yes. Hindi pwede. Alam Hindi niyo, ba sila pwedeng, hindi dapat sila mapagod eh? hindi. Asthma is not an excuse to not exercise. Mas lalo nga yan na dapat mo yung bang lung Para exercise. ma-exercise mo yung lungs mo. Kailangan, you have to exercise your lungs. Okay? Exercising your lungs is not only yung exercising the lung. Pero yung mag-exercise ka na hindi pwedeng yung hindi ka magpapapagod. Walking, pwede lang yun siguro. Lang. Kasi ang concept lang din sa exercise for the lung and asthma
is the concept of ventilation. Ventilation. Okay. So maganda kung maglakad-lakad ka sa dagat. Oo, yun mas maganda. Huwag yung sa alas Sa 12. gilid ng Huwag yung alas 12 ng ano, Oo, masusunog ka naman. Oo. Pero yung sinasabi ko, siguro mga alas 7 ng umaga hanggang alas 8, magandang hangin sa dagat, maganda yung exposure araw. O kaya yan, yung ventilation. Kasi kung nasa loob ka ng isang, yung kwarto, nakakulob ka, parang banyo na walang ventilation, grabe yun, mahirap. Pero kung nasa loob ka ng ganito, ventilation, lalabas lahat ng masamang hangin, papasok yung magandang hangin, yung buong katawan mo na-ventilate. Ganun yun. Pero dito, yung mga allergens tulad ng pollen, dust mites, pit dander, mga Asthma irritants, smoke, Asthma triggers pollution, yun, yung mga nag-trigger ng asthma. Well, sa akin, dalawa lang yan. Yung boost your immune system by taking Ikarma, at saka kung matindi yung surroundings mo na mga ganyan po, yung triggers, siguro kailangan mag-mask ka na lang para ganun. Oh. Ganon. Bakit ang cold air, tulad nito, air condition, bakit nagtitrigger ng asthma to? Oh, kasi meron tayong yung sensor sa ilong natin, di ba? Sabi ko matagal na, yung nasal hairs. Nasal hairs, pag na-stimulate din yon, magkukos din yan ng kanyan ng asthma triggers kasi i-stimulate niya yung histamine Kasi pag na-stimulate yung sensors, mag-stimulate yung muscle, yung histamine reduce, yun, trigger ng asthma yan. Kaya nga sinasabi ko, kailangan ituloy-tuloy mo yung mga muscle, yung prevention, katulad ng Ikarma, para pag kahit na sobrang lamig, konting init, hindi matitrigger na severe yung reaction mo dyan sa mga triggers na yan. Ganon. Kung sa aircon, siyempre, maraming dust na iipon din yan eh. Well, kailangan na, linisin yung aircon. Yung filter. Oh. Marami akong kilala bumili ng aircon. Akala ganun, kasi simple salpak mo na, bayaan mo na. Hindi, monthly, papalitan mo yung, lilinisan mo yung filter. Oh, kung gusto niyo magpalinis ng aircon, nandito si Edwin Inong. Ayan. Kaya nga may filter yan eh. Hinihigop lahat ng alikabok eh. Oo. So, yung higop na, saan pupunta yun? So, yung ito, may ano diyan eh, may May vacuum yan. Oh, sa likod. Oo. Ini-exhaust. Ini-exhaust. Oo. Tapos yung makukuha niyang mga ano, alikabok na yung hangin lumilipad. dito, kinukuha niya dyan, Sa labas. nilalabas, dinadaan mo na sa filter. Tapos yung hangin sa labas, kukuha siya, palamigin, papasok dito. Yun ang So, aircon. maaari siya makakuha doon sa labas. Kaya nga, yung term ng, Yung mahihigop mo. yun yung conditioning, air condition. Kino-condition niya yung air sa loob ng isang kwarto. Ganun yan eh. O, conditioning yan eh. Lalabas yung pangit, papasok yung maganda. Ganun yun. So, pero yung air conditioner, nababara din yun. Kadalasan, pag nakikita mo yung mga asthmatic, may dala-dalang pamaypay yun. Yun. Gumaganon siya palagi. Ang maganda sa bagong mga aircon ngayon, meron siyang automatic shut-off eh. Babaya, isang taon, hindi nyo ilinisin. Magsha-shutdown yan eh. Sasabihin sa inyo, clean the air filter. Parang sinasabi, tanga, kailangan linisin mo. Ayun. So, ito, Ikarma user, si Armando Segundo. Medyo lumakas din ang kanyang immune system nung gumamit din siya ng Ikarma. Sana tuloy-tuloy mo yan. Hindi yung kapag nakaramdam ka na medyo gumaling ka na. Yan ang gusto kong ipahiwatig sa mga nakikinig. Sabi niya, lumakas ang immune system. Paano mo malalaman niya? Hindi mo malalaman talaga na lumakas ang immune system mo overnight, over 1 week or 1 month. Subukan niya yung 1 whole year ng Ikarma. I-compare niya yung lahat ng sakit mo itong taon na sa next year. Sa next year, wala ka ng sakit eh. Wala ka ng symptoms dahil na-boost yung immune system mo. Tamaan ka man ng lagnat, sipon, ubo, hindi tatagal yan. 3 araw pa lang, baka 1 araw lang eh, gumaling ka na. Masugat ka lang 1 araw, magaling na yung sugat. Yan ang gusto sabihin sa tao. Kung hindi naman kailangan maniwala kay Sakat. Sinasabi ko lang Speaking sa of inyo. sugat, Dok, siyempre, pag yung Ikarmati, pwede mo bang i-ano yung ano niya? Ay, Powder tapal. niya? Anti-inflammatory, di ba? Marami nang gumagamit na Ikarman tapal eh. Hindi lang tinatapon kaagad. May mga konting rash, mga ganon. Tapal mo kaagad. Mga 3 araw, mas magaling. Mas mabilis gumaling. Hindi, Ganon. pero nakasashe o yung mismong powder niya i-ano mo? Nakasasay pa eh. Meron pa naman eh. Pero iba talaga binubuksan eh. Nilalagay sa face towel.
kinakapalan doon, tapos tinatapal yung face towel sa mukha. Ayun. Anti-acne. Pimples. Pimples. Ayun, pampakinis din pala itong ikarma na ito. So yung mga hangover, baka pwede kayong gumamit ng ikarma dyan. Yan ang gusto ko marinig sa mga lalaki. Yung isa sinasabi nila, well, before and after yung before, may iba na sinubukan nila. Talagang before yung drinking session nila sa gabi, uminom muna na ikarma o kahit isang baso lang. Talaga may history ng hangover. Paggising sa umaga, walang hangover. Walang hangover. Ayan. Totoo ba? Sige, mag-testimonial Pero kayo. hindi ibig sabihin na iinom kayo ng alak. Inom kayo ng ikarma. Yun. Si JC Tulyao, si Cecil Morante, Ariel Bandong, si Benjamin Gahito, si Manong Ben Hobillanos, si Ben Juby. Subukan mo, Manong Ben, ang ikarma dahil pampalakas ng immune system ito. Ito parang ganito si Manong Ben, tawag ko dito, Debonair. Debonair. Yan. Okay, so marami pa tayong pag-uusapan. Meron pa tayong 3 minuto So, bakit yung mga iba, Dok, na walang asma, nung gumamit sila ng shabu, nagkabutas-butas na yung kanilang mga baga hanggang sa nagkaroon ng cardiac arrest? Yung shabu naman, alam mo yung mga history ng shabu at saka smoking. Ano yung pag tinanong mo sa doktor yan, pag yung mga bago yung mga profiling sa ngayon, yung bago kang pasyente sa mga doktor ngayon, papasok ka sa tanong, dati ba kayong pasyente? Kung naman hindi, bibigyan kayo ng pakifill up ng inform kasi yung profile. Ang laging question niya na wala dati, do you smoke? Are you a smoker? Yun ang unang-unang tinatanong din naninigarilyo. Sa totoo lang, pag nakita ng doktor na ikaw ay smoker, burado lahat niyang pinag-aralan niya. Sa totoo lang, kasi sa amin lang, sa complication ng binibigay ng smoking sa isang tao, parang bang nasira lahat ang pinag-aralan namin Ganon, kasi nakikialam yung smoking sa lahat ng remedyo ng alam ko. O sasabihin ko, alam ko yung nagiging gamot na sagabal. Alam ko yung gamot ng sakit mo. Pero hindi tinuro sa amin yung gamot ng sakit mo na smoking ka. Kasi yung smoking, kumukontra dun sa gamot na ibibigay sa'yo. Pero ibibigay ko pa rin sa'yo ang gamot na yan. Pero tumigil ka magsigarilyo. Gagawin mo ba yun? O ilang taon na tayo nagkita? 5 taon na tayo nagkita. Pabalik-balik ka rito. Tumigil ka ba? Hindi. O bakit pa kita bibigyan ng gamot? Di ba? Parang parang sige, kung gusto mong payamanin yung doktor mo, sige, smoke ka na, smoke. Pabalik-balik ka lang naman. Okay lang naman sa akin, magbayad ka, magbayad. Pero sana naman hindi buwan-buwan. Kung i-compare natin yung baga natin sa sponge. Di ba ang sponge, pag mo sa tubig, ina-absorb niya lahat yun. Ganun din siguro sa usok. Hindi, yung tinusok-tusok tama. na. Yung sinasabi mo, sponge. Kung bagong sponge, tinan mo, lagyan mo sa tubig, konting tubig, absorb niya kaagad. Pero tingnan mo yung sponge, puti pa yan. Pigain mo, puti pa yan. Yung may usok, yung sponge na yan, lagyan mo sa same amount of water, wala siyang hihigupin. Pero tingnan mo yung sponge, itim. Ganun yun. Ganun lang. Kasi wala na siyang absorbance capacity. Hindi na siya nakaka-absorb. Lagyan mo sa tubig, hindi siya hihigop. Wala na. Makunat na yung sponge capacity niya. Hindi mag-absorb yan. So parang ibig sabihin, hindi na makakakuha ng hangin. Hindi na. Makakakuha siya konti lang. Kasi meron man natitirang konting nakakahigop Kaya sabi ko, konti lang Pero yung kailangan ng katawan mo, yung kasing dami ng isang sponge na higop. Pero kung konti lang makukuha mo, dati 1 tasa na higop niya. Pero ngayon, 1 kutsara lang na higop. May himahabol nga ng hininga niya. Hinahabol ng ganyan. Bakit naninigarilyo pa? Mahirap natin i-explain. Lumuluwag ba yung kanyang tawag natin doon, air passage kung maninigarilyo ka? Hindi, yan bang tawag nito? Yung pinapaproduce na yung endorphin para maligaya siya. Kahit na hirap, maligaya naman siya. Kasi yung alam mo, endorphin, lagi ko rin sinabi, endorphinate. Yan yung happy hormone.
Pag meron kang endorphin sa katawan mo, happy ka. Ganon. Ganon. Lagi, kung endorphinate ka ng endorphinate, lagi kang happy, mas maganda yung lagay ng katawan mo kaysa yung lagi kang stressed. Yung stress niyan yung adrenaline, yan ang stress hormone. Endorphin at adrenaline. Yun. Yan. So, mas maganda yung endorphinate ka kaysa adrenalinate ka. Ganun. Hindi, ano yung yan tulad na sa kuan, yung endorphin state, yung happy state, yan yung post sexual activity, yung satisfied ka, parang tulog ka na, ganon. Yun ang endorphin state. Ganon yun. Yung very happy ka, satisfied ka, parang ayos na, masarap matulog. Ganon yun. Okay. So, si Oscar Dolormente, Roberto Nemer, mga umahabol ng mga avid listeners natin. So, thank you very much. Sana may natutunan na naman tayo kay Dr. Glenn Soriano, endorphin, adrenaline. Yan. So, alam natin kung ano ang nasa atin. Endorphinate or adrenalate. Adrenalate, kung kumulalaban ka, yung kukompete ka, competition athlete, adrenalate, kailangan mo talaga yung energy spurt, ganon. Pero kung wala na yan, ay wala, mag-happy-happy ka lang muna para medyo ginhawa yung katawan mo. Endorphinate. Ayun. So, kasama natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at nag-iikarma. Magandang umaga po sa inyong lahat. Early in the morning. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Ako po si Rodrigo Dayap, 65